Hi guys! So for today's video, May contest na naman mga akla! ay Rogone, may contest na naman ng mga akla. Bali nga sa mga oras na ngayon ay pabiyahin na kami papunta sa Babosakan, Porac, Pampanga dahil nga dun gaganapin ang contest ng mga akla ngayong gabi. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko ngayon dahil nga bungad ako dahil hindi na natatapos itong ubo at sipon ko. Ay nuko, uso na naman ang ubo at sipon at lagnat kaya mag-ingat po tayong lahat at mag-vitamins po tayo. Fast forward nga, nandito na nga kami sa Babosakan, Porac, Pampanga dahil nga dito gaganapin ang contest. Kung naaalala nyo pa nga yung vlog natin last year dito ay pasabog din ang contest ngayong gabi. Nabalitaan ko nga na 20,000 pesos daw ang premyo ng mananalo ngayong gabi. O diba, napakapasabog. Pagdating nga namin dito sa covered court ay bumungad sa amin yung napakalaki at napakagandang stage. Syempre, gawang exceptional events by Patrick Isip yan, kaya napakaganda ng stage. Nandito nga din pala ang dalawang Diyosa ng Guagua at Porac na si Riri at si Christine. Shoutout nga din po pala sa mga taong to na nanonood din po ng vlog natin. Rugo, hindi ko po expect na marami pong nanonood sa atin. Kayo po talagang dahilan kung bakit patuloy pa rin po ako nagvo-vlog ng mga akla kahit marami po tayong bashers. Kaya naman maraming salamat po sa inyo dahil nga solid po ang inyong pagsuporta. Nung pumunta na ako sa backstage ay busy na lahat ng mga akla sa pag-aayos sa kanila. Pero go, excited na akong ipakita sa inyong lahat kung sino yung mga maglalaban-laban ngayong gabi. Dahil nga malaki ang premyo ng Queen of Queens Porac at syempre professional lahat ng mga lalaban. Sa mga oras na nga yan ay nagbubunot na ng number ang mga akla at napakasaya nila sa mga oras na yan. O diba dapat laging ganito, good vibes lang ang laban. Tingnan nyo naman yung suporta ng mga taga Porac, Pampanga ay napaka-solid. Ang daming tao sa mga oras na to. Ano ba namang hindi dudumugin ng Queen of Queens laging prestigious ang pageant kapag silang nag-o-organize. Kaya naman po shoutout po sa lahat ng mga behind the scenes persons ng Queen of Queens 2024. Ay talaga namang saludo po ako sa inyo every time na may Queen of Queens dahil nga napaka-prestigious at napakalinis po ng inyong laban. At bago nga magumpisa ang contest ng mga akla ay nag-opening prayer muna dito at sinundan niya ng opening remarks na si Mama Rufa Valencia. Ay kapag si Mama Rufa Valencia ang nag-organize ng Queen of Queens, talaga namang hindi kayo papabayaan sa pagkain. And of course, hindi naman pwede mawala ang inspirational message ni Mama Budi. O diba, napaka-fresh ni Mama. O siya, wag na natin patagalin pa. Let's proceed to the costume competition beginning with candidate number 1. O loko, unang bungad, maganda agad. Si Ate Billy Labitan niya daw pala ang candidate number 1 natin. So, ang kanyang parol festival costume. O diba, napakaganda ng kanyang costume. Si Ate Yuki ito naman pala ang ating candidate number 2. So, ang kanyang panagbanga festival-inspired costume. O diba? Napakasimple pero napakaganda ng atake ng kanyang costume at talaga magsumayaw-sayaw pa siya dyan. Sumunod namang rumapas si candidate number 3. So, ang kanyang napakakinang at napakagandang costume. Tingnan nyo naman, meron pa siyang pakandila na backdress. Nagsigawan naman ang lahat ng rumapas si candidate number 4. So, ang kanyang napakasimpleng costume. Ay, sino ba naman ang hindi manuloka sa kanyang costume? Tingnan nyo naman ang kanyang kagandahan ng katawan. Hindi naman pwede magpakabog si Naimat Mat sa kanyang ati-atihan festival costume. O diba, may pasayaw-sayaw pa din siya. Usapang energy at sayawan na hindi talaga magpapatalo si Naimat Mat. Kaya ilaban mo na yan, Naimat. Sumunod namang rumapas si candidate number 6. So, ang kanyang Brazil costume. O diba, tingnan nyo naman, nag-effort din si candidate number 6 sa kanyang costume. At syempre, hindi naman pwedeng magpatalo si candidate number 7 na si Ate Mikay Bautista. So, ang kanyang Maleficent costume. Ay mga kala, parang anghel na bumaba dito sa kalupaan si Ate Mikay Bautista dahil nga napakaganda niya. Si Ate Karen Montecillo nga pala ang ating candidate number 8. So, ang kanyang napakalaki at napakapasabog na costume. Ay mga kala, tingnan nyo naman ang costume ni Ate Karen, pang mamahalin at napakabangong tignan. Sumunod namang rumapas si candidate number 9. So, ang kanyang very Thailand-inspired costume na meron pang pakpak. Pero go, effort kung effort lahat ng mga candidates natin ngayong gabi. Kaya ilaban mo na yan, candidate number 9. Hindi naman pwedeng magpahuli ang ating huling kandidata na si Ate Yengla Victoria. So, ang kanyang napakabagong bangus festival-inspired costume. Ay, talaga naman kung may kinang parang bangus ang costume ni Ate Yengla Victoria. Tingnan nyo naman, napakaganda. At nang matapos na rumampa ang mga klas sa kanilang costume, ay nagbigay muna ng mensahe ang acting mayor ng Porac, Pampanga. Ay, shoutout po kay Mayor dahil nga solid din po ang suporta sa ating mga LGBT. At nang matapos na nga magmensahe ang ating mayora, let's proceed to the casual wear competition beginning with candidate number 1. O diba, napakaganda ng casual wear ni
ni Ate Billy Labitan ay rugo. Tingnan nyo naman yung details ng kanyang casual. Talagang pasabog. At syempre, hindi naman pwede magpatalo ang ating Yuki Ito. It's giving talaga ang kanyang casual wear at napaka-unique. O, irampa mo na yan. Hindi naman nagpakabox si candidate number 3 sa kanyang napaka-exenodara din casual wear. Tingnan nyo man yung kanyang pabulaklak ay napakalaki. Very feminine lang ang atake ni candidate number 4 sa kanyang casual wear. O, loko, meron pang pakapa na mahaba yan. Sumunod namang rumampas si Naimatmat sa kanyang napakagandang floral casual wear. Ay loko, siya pa lang nakakuha ng best in costume at best in casual wear dito. Di kaya naman deserve na deserve. Hindi naman nagpatalo sa rampahan si candidate number 6 sa kanyang napakagandang casual wear. Tignan niyo naman yung kanyang belt, napakaganda. Sumunod namang rumampas si Ate Mikay Bautista sa ang kanyang napakaganda at napaka-unique na casual wear. Ay mga kalako na mismo nagsasabi sa inyo na si Ate Mikay Bautista ang ating future Miss International Queen. Hindi naman pwedeng magpakabog si Ate Karen Montesilio sa kanyang magic casual wear. Tingnan nyo yan, napakaganda at napaka-trademark nyo. Simple girl naman ang atake ni candidate number 9 sa kanyang tassel casual wear. O diba, bagay na bagay niya talaga yung kanyang casual. At syempre, hindi naman pwedeng magpahuli ang ating huling kandidata sa Ate Yang La Victoria. Ay, tingnan nyo naman yung kanyang casual wear ay napaka-daring at napaka-bagay talaga nyo. At nang matapos na nga silang rumampas sa kanilang casual wear, ay nag-proceed naman tayo sa kanilang casual wear interview. Ay mga kla, talaga naman nagtagisan ng talino ang mga kla sa mga oras na to at isa-separate ko yun sa pag-upload. And after nga nilang question and answer portion, let's proceed to the swimsuit competition beginning with candidate number 1. Ulala! Talaga namang napaka-hot at napakaganda ng kanyang datingan ni Ate Billy Labitan sa kanyang swimsuit. Ay mga akla, hihiramin ko talaga to kapag nagburakay kami. Charis! Sumunod naman nakipaghampasan ng balakang si Ate Yuki Ito and of course, hindi mawawala ang kanyang eksena na hangin-hangin. Ay, siya talagang nagpauso ng ganito, rugo. Talaga namang napaka-trademark ng ganito, kaya ilaban mo na yan, Ate Yuki. Kung usapang katawan, talaga namang hindi magpapahuli si candidate number 3. Nuko, napakaganda ng kanyang katawan, napakanipis. Sino ba naman ang hindi mapapatingin sa katawan ni candidate number 3 ay napakaganda. Hindi rin naman gustong masapawan ni candidate number 4, kaya naman napaka-eksenadora ng kanyang swimsuit. Ay nuko, laban na laban talaga si candidate number 4, kaya irampa mo na yan. Nakipaghampasan din ng balakang si Naimatmat sa kanyang one-piece black swimwear. Loko, talaga namang laban na laban si Naimatmat every time na lumalaban siya. Kaya naman sa lahat naman ang nagbabash sa kanya, pumikit na lang kayo kung inggit kayo. Charis! Sumunod naman rumapas si candidate number 6 so ang kanyang napakinang na two-piece swimwear. Napakapitit talaga ng katawan ni candidate number 6. Nuko, nakakainggit ang kanyang katawan. Nagpalakpakan naman ang lahat ng lumabas si Ate Mikay Bautista so ang kanyang butterfly swimsuit. Ay mga kalapag, masdan yung mabuti ang katawan ni Ate Mikay Bautista. Napakaganda, kaya naman siyang nakakuwi ng best in swimsuit. And of course, hindi naman pwedeng magpakabog si Ate Karen Montesilio. Ay mga kalay, sa din sa napakagandang katawan si Ate Karen Montesilio. Paniguradong mahihirapan lahat ng mga judges kung sinong pipiliin nilang mananalo. Ay, hindi naman nagpakabog si candidate number 9 sa kanyang napakaganda at leather na swimsuit. Ay nuko, napakaganda ng kanyang swimsuit din at katawan. Very morena beauty queen ang atake ni candidate number 9, kaya ilaban mo na yan. Magpapatalo ba ang ating huling kandidata sa kanyang swimsuit competition? Ay nuko, napakaganda din ni Ate Yang La Victoria. At nang matapos na kasi sila maghampasan ng balakang sa kanilang swimsuit competition, ay nag-proceed naman si Mama Rambo sa pag-e-entertain sa mga tao dito. Kaya naman, belated happy birthday kay Mama Rambo. Talaga namang napasaya mo ang madla. And after nga mag-intermission number ni Mama Rambo, let's proceed to the evening gown competition beginning with candidate number 1. I'm so in love sa evening gown ni Ate Billy Labitan niya daw. Napaka-elegante talaga. Very sophisticated naman ang atake ni Ate Yuki Ito sa kanyang evening gown. Napaka-simple pero napaka-elegante tignan. Very demure naman ang atake ni candidate number 3 sa kanyang evening gown at napaka-beaded ng kanyang gown. Tignan nyo yung details niya, napakaganda. Sumunod naman rumampas si candidate number 4 suot ang kanyang makinang na evening gown na meron pang pakapa na mahaba. Hindi naman pwedeng magpahuli si Naimatmat sa kanyang gorgeous evening gown. Ay kumikinang-kinang din ang atake ni Naimatmat dito. Very babaihan naman ang atake ni candidate number 6 sa kanyang evening gown. O diba, mala beauty queen lang ang kanyang pagrampa. Ang Miss International Queen naman ang atake ni Ate Mikay Bautista sa kanyang evening gown competition. Ay, nai-imagine ko talaga si Ate Mikay Bautista na rumarampa siya sa international stage. Hindi naman nagpakabog si Ate Karen Montesilio sa kanyang napakakinang at magandang kapa na evening gown. Ay, simple girl lang ang pagrampa ni Ate Karen Montesilio. Tingnan nyo naman, napaka-feminine niya. Pang Miss Grand International naman ang atake ng gown ni candidate number 9 dito. Napakakinang talaga. Very elegant naman ang atake ni candidate number 10 na si Ate Yang La Victoria. And of course, inspired ang evening gown ni Ate Yang La Victoria kay Ate Lar
Mars Pacheco ng Queen of Queens 2024. At nang matapos na nga silang rumampas sa kanilang evening gown, ay na-announce na nga ang ating top 5 finalists. And of course, pasok dyan si Naimat Mat and Ate Yuki Ito. Pasok din si Ate Mikay Bautista at si Ate Yeng La Victoria. And of course, hindi naman pwedeng mawala si Ate Karen Montesilio. And after nga ma-announce ang top 5 finalists, ay dumiretso na nga ang mga class sa kanilang one question and answer portion. Ay mga klako nang nagsasabi sa inyo na hudaan talagang nangyayari sa ating top 5 finalists. And of course, ibang upload naman po ang kanilang question and answer portion, kaya abang-abang lang mga akla. At nang matapos na nga ang question and answer portion sa ating top 5 finalists, fourth runner-up naman ng place ni Ate Karen Montesilio. Congratulations sa iyo, Ate Karen! Si Ate Yeng La Victoria naman ang ating third runner-up of Queen of Queens 2024. Congratulations sa iyo, Ate Yeng La Victoria! Si Ate Yuki Ito nga pala ang second runner-up ng Queen of Queens 2024. Our Queen of Queens 2024 is Queen number 5, Tony Fowler of Matmat Santino, and Queen of Queens first runner-up is. And our Queen of Queens 2024 first runner-up is none other than Ate Mikay Bautista. And our Queen of Queens 2024 title holder is none other than Nay Matrica Matmat Centino. Congratulations sa iyo, Inay Matmat. O mga kala, hanggang dito na lang ha. Thank you for watching. See you next contest. Bye-bye!